Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay
at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Noong unang linggo, tayo po ay dinala sa isang disyerto upang matuto kung paano labanan ang panunukso o ang tukso. Ikalawang linggo, tayo naman ay dinala sa isang bundok upang makita natin ang kaningningan ni Kristo at ipinaalala sa atin na tayo ay dapat na makinig kay Heso Kristo, ang pinakamamahal na anak ng Diyos. Noong isang linggo naman, na ikatlong linggo, tayo po ay dinala sa isang ubasan kung saan ay hinihingi na nawa tayo po ay magkabunga. Kung hindi tayo magkakabunga, sa susunod na taon, puputulin na tayo. At ngayon, dinadala tayo sa pinakamalapit sa ating buhay. At ano yan? Pamilya. Tahanan. Kamusta po ba sa ating mga tahanan? Pakitingin nga muna yung katabi ninyo. Masaya ba siya? Bakit kaya hindi masaya? Kasi ang tunay na kaligayahan natin natatagpuan sa pamilya. At ang kalungkutang nararanasan ng isang tao ay nanggaling din sa pamilya. Ngayon, sa ika-4 na linggo, ang tawag natin dito ay Letare Sunday. Ang panawagan sa atin ay magsaya. Sabihin nyo nga ulit, magsaya. So, ayaw mo bang maging masaya? Kasi minsan yung mga tao nagbabayad pa para lang tumawa. Pumupunta sa mga gimikan, sa mga comedy bar para lang tumawa, para maging masaya. Kasi yun yung gusto natin, maging masaya. Pero ang pagiging masaya ay desisyon na dapat nating piliin araw-araw. Paggising mo pa lang sa umaga, iisipin mo na gusto kong maging masaya. Kaya lang nakakalimutan natin lagi. Kaya paggising pa lang sa umaga, malungkot na agad. Nakasimangot na agad at anong mga iniisip yung nangyari kahapon. Nakatulugan na lang natin, kaya paggising din, balik na naman tayo doon sa mga inisip nating nagpapalungkot sa buhay natin. Tingnan po natin, may mga karakter po sa Ebanghelyo na ibinigay ni Jesus, yung talinghaga na ibinibigay sa atin. Yung una, yung anak. Narinig natin kung anong paglapastangan ang ginawa niya, yung paglulustay sa kanyang mana, yung kanyang ari-arian, nagpakaliwaliw siya. Ginugol sa puro kasiyahan, puro gimmick, yung kanyang kayamanan. Kasi minsan bilang yung anak,
gusto niya maging independent, gusto niya magawa niya kung anong gusto niyang gawin. Nung makuha niya, nagpakasasa sa kanyang kayamanan, ay yung realidad na mauubos yan. At nung mangyari nga yan, halos pagkain na ng baboy, ipinagkakait pa sa kanya. Pero ang kailangan natin makita ay yung kanyang pagsisisi. Na-realize na niya, nagkamali siya, kung kaya ninais niya na bumalik sa kanyang pamilya, bumalik sa kanyang ama. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, bumalik ka na. Di ko alam kasi kung ilang taon na, no? Pero baka minsan pinaninindigan nating tama ang ating ginawa. Yung desisyon natin, pero nakita mo naman na. So bakit ka pa mananatili dyan sa pride, sa ego? Pero yung kagandahan po kasi, no, sa kanyang pagbabalik, taglay niya, dala-dala niya ang pagsisisi. Minsan kasi may bumabalik, pero hindi naman nagsisi talaga. Bumalik lang. Pero ito yung kailangan mong maunawaan. Kung babalik tayo dahil alam nating nagkamali tayo, alam nating nakasakit tayo. Kaya di ba sabi niya, no, nagsisisi siya, nagkasala siya sa Diyos at sa iyo. Di ba nang kausap niya na ang kanyang ama? Nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Kaya, naging okay din. Naging masaya ulit yung bunso. Matapos ang miserableng buhay na dahil din sa kanyang maling desisyon, pero natuto na siya. Yun yung mahalaga. Kaya, yung ikalawa, sa katauhan ng isang ama, nang makita niya ang kanyang anak, ano ang kanyang unang kumbaga naramdaman? Tuwa. Sinalubong niya ang kanyang suwail, ang naglapastangan sa kanya. Pero wala nang ganun. Tapos na yun eh. Salubong na yakap ang kanyang ibinigay. Kaya nung lumapit na yung anak, yung bunso, sabi niya, no, yung pinapractice niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Tawagin ang mga katulong, bigyan siya ng damit, suotan ng singsing. Yun na lang. Wala nang buti nga sa iyo. Sinabi ko na sa iyo, ayan ang napala mo. Wala nang panunumbat. Kasi tapos na yun eh. Kaysa magalit, kaysa magwala, kaysa magmura ka, okay na yun. Diba? Yun yung kagalakan na naramdaman din ng ama. Yung ikatlo, yung panganay, na dito ay sinuyo-suyo pa ng ama dahil ayaw pumasok. Ayaw niyang tanggapin at hindi niya kinalimutan yung ginawa ng kanyang kapatid. Kaya, no, dito sa kwentong ito, hindi natin alam, no? Kasi natapos na lang doon sa sinabi ng ama, siya'y nawala, ngunit nasumpungan. Sinusuyo pa siya ng kanyang ama na pumasok, sinusuyo pa siya na makipagsaya. Magsaya tayo. Pero yung panganay, nandoon nga sa kanyang karanasan na umalis ito eh. Kinuha niya yung ari-arian eh. Nagpakasasa siya, samantalang siya, naiwan, nagtrabaho ng nagtrabaho. Kaya ayaw niyang pumasok. So ngayon, ang tanong, nasaan ka sa tatlong ito? Bakit ayaw mong pumasok? Kung ikaw yung nasa panganay na sitwasyon, bakit ayaw mong makipagsaya? Kasi kadalasan mo, no, kapag
may mga karanasan tayo, mga sitwasyon, nag-i-stay tayo doon sa masakit na karanasan. Nag-i-stay tayo doon sa ginawa noon sa iyo, ipinaranas sa iyo noon. At hanggang ngayon, sa paglipas ng panahon, nandoon ka pa rin. Kaya, hindi natin makuha-kuhang maging masaya. Pwede naman pwede kang makita na maraming dahilan para maging masaya, pero ang lagi mong tinitingnan ay yung nagpapalungkot sa iyo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Kahit gumastos ka pa ng gumastos sa pagpapabanat ng mukha, para lang magmukha kang masaya, hindi talaga. Kasi yung kaligayahan nanggagaling dapat sa loob at nagra-radiate yan sa panlabas at doon talaga makikita kung masaya ka o hindi. Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi ka masaya, mas mainam huwag kang magpanggap para mas malaman natin kung anong pinanggagalingan ng iyong kalungkutan. Pero ang paanyaya sa atin, pinapaalala na para sa Diyos, kasiyahan niya, kaligayahan niya, na tayo po ay laging bumabalik sa Kanya. Kaya nga ang pagdiriwang ng misa, pagdiriwang ng pasasalamat. Nagpapasalamat tayo kasi pagpasok natin sa pinto ng simbahan, hindi naman tayo sinasalubong ng Diyos hanggang diyan ka lang sa gate. Alam kong mga pinaggagawa mo, hanggang diyan ka lang. Walang ganun. Pasok. Magsaya tayo. Kumain ka. Tumanggap ka. Minsan, andi dito ka na. Anong gagawin? Mag-iinarte pa yan. Hindi pa yan tatanggap ng komunyon. Nandito ka na nga eh. Kasi, makasalanan ako. May ginawa ako eh. Hindi ka na nga sinusumbatan ng Diyos. Kumain ka. Kasi yun yung kailangan. Nakukuha niyo po ba? Kasi andun, hindi, may kasalanan po ako, hindi ako karapat-dapat. May narinig ka ba sa Diyos? Pwedeng sa atin, sa kapwa mo, kasi yung iba nagiging panganay, attitude ng panganay, hindi pwede yan. Huwag yung papasok dito, huwag ang kakain, makasalanan yan. Pero sana po, ngayong linggo ay Litare Sunday, mas pagtuunan natin ng pansin kung ano ang mga makakapagpasaya sa atin kaysa doon sa nagpapalungkot ng buhay natin. Amen?